Good morning sa lahat. Tara, basa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 13 November 2024. Nandito na tayo sa aklat ng Lucas chapter 22, ang balak laban kay Jesus. Pagkasabayan ako ng basa ng pare-pareho tayo dito matuto sa salita ng Diyos at sa history na rin ni Jesus. Lucas chapter 22 verse 1. Basahin ko muna yung title guys, ang balak laban kay Jesus. Lucas chapter 22 verse 1, malapit nang ipagdiwang noon ang pista ng tinapay na walang pampaalsa na tinatawag ding pista ng Paskwa. Verse 2, ang mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan ay naghahanap ng paraan upang mapatay nila si Jesus, ngunit nag-iingat sila dahil natatakot sila sa mga tao. Nakiisa si Judas sa mga kaaway ni Jesus. Lucas chapter 22 verse 3. Noon na may pumasok si Satanas kay Judas na tinatawag na Iscariote na kabilang sa 12. Verse 4, kaya't nakipagkita siya sa mga punong pari at sa mga pinuno ng bantay sa templo upang kanilang pag-usapan kung paano niyang maipagkakanulo si Jesus. Verse 5, natuwa sila at nangakong babayaran si Judas ng salapi. Verse 6, sumang-ayon siya at mula nooy humanap na siya ng pagkakataong may pagkanulo si Jesus nang hindi na mamalaya ng mga tao. Paghahanda para sa pista ng Paskwa. Verse 7, sumapit ang pista ng tinapay na walang pampaalsa na siya namang araw ng pagpatay at paghahandog ng korderong pangpaskwa. Verse 8, inutusan ni Jesus sina Pedro at Juan, lumakad na kayo at ihanda ninyo ang ating hapunang pangpaskwa. Verse 9, saan po ninyo nais na maghanda kami? Tanong nila. Verse 10, sumagot siya, pumunta kayo sa lungsod, may masasalubong kayong lalaki na may dalang isang bangang tubig. Sundan ninyo siya sa bahay na kanyang papasukan. Verse 11, sabihin ninyo sa may-ari ng bahay, ipinapatanong po ng guro kung mayroon kayong silid na maaaring magamit niya at ng kanyang mga alagad para sa punang pampaskwa. Verse 12, ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na may nakahanda ng kagamitan. Doon kayo maghanda. Verse 13, pumunta nga sila at natagpuan nila ang lahat ayon sa sinabi ni Jesus at inihanda nila ang hapon ng pangpaskwa. Itinatag ang banal na hapunan at ng Panginoon. Lucas chapter 22 verse 14, nang sumapit na ang oras, dumulog si Jesus sa hapag kasama ang kanyang mga apostol. Verse 15, sinabi niya sa kanila, nagagalak ako na makasama kayo sa hapunang ito bago ako maghirap. Verse 16, sinasabi ko sa inyo, hindi na ako muling kakain itong yung verse 16 guys. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako muling kakain ito hanggang sa ito'y maganap sa kaharian ng Diyos. Verse 17, dumampot siya ng isang kopa at matapos magpasalamat sa Diyos, ay ibinigay iyon sa kanila at nagsabi, kunin ninyo ito at paghati-hatian. Verse 18, sinasabi ko sa inyo, ngayon hindi na ako, verse 18 guys, sinasabi ko sa inyo, mula ngayon hindi na ako iinom nitong katas ng ubas hanggat hindi dumarating ang kaharian ng Diyos. Verse 19, dumampot din siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay kanyang pinaghati-hati iyon at ibinigay sa kanila. Sabi niya, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Verse 20, gayon din naman dinampot niya ang kopa pagkatapos maghapunan at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Ang aking dugo ay mabubuhas alang-alang sa inyo. Verse 21, ngunit kasalo ko rito ang magtataksel sa akin. Verse 22, papanaw ang anak ng tao ayon sa itinakda ng Diyos, ngunit kakilakilabot ang daranasin ng taong magkakanulo sa kanya. Verse 23, at sila'y nagtanungan kung sino sa kanila ang gagawa ng ganoon. Ang pinakadakila. Lucas chapter 22 verse 24,
Nagtatalo-talo pa ang mga alagad kung sino sa kanila ang kikilalaning pinakadakila. Verse 35, kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang mga hari ng mga hintil ay pinapanginoon ng kanilang nasasakupan at ang mga may kapangyarihan ay nagnasang matawag na mga tagatangkilik. Verse 26, ngunit hindi ganoon ang dapat mangyari sa inyo. Sa halip, ang pinakadakila ang dapat lumagay na pinakamababa at ang namumuno ay magiging tagapaglingkod. Verse 27, sino ba ang higit na nakakataas, ang nakadulog sa hapag o ang naglilingkod? Hindi ba ang nakadulog sa hapag? Ngunit ako'y kasama ninyo bilang isang naglilingkod. Verse 26, yung verse 26 guys. Kayo ang nanatiling kasama ko sa mga pagsubok sa akin. Verse 29, kung paanong ang Ama ay nagbigay sa akin ng karapatang maghari, gayon din naman ibinibigay ko sa inyo ang karapatang ito. So sa disciples lang niya binigay yan guys yung nandoon sa hapag, sa last niya. So huling hapunan niya. Verse 30, kayo'y kakain at iinom na kasalo ko sa aking kaharian, at kayo'y uupo sa mga trono at mamumuno sa 12 lipi ng Israel. So yung disciples ni Jesus, pero nabawasan na diba si Judas na wala na yung Iscariote. Mamamatay din kasi yan Okay, ang pagkakaila ni Pedro. Lucas chapter 22 verse 31, Simon, hiniling ni Satanas na subukin kayo tulad sa pag-aalis ng ipa sa mga trigo. Verse 32, subalit idinalangin kita upang huwag manghina ang iyong pananampalataya at kapag nagbalik loob ka na, patatagin mo ang iyong mga kapatid. Verse 33, sumagot si Pedro, Panginoon, handa po ako mabilanggo at mamatay na kasama ninyo. Verse 34, ngunit sinabi ni Jesus, Pedro, tandaan mo ito, bago tumilaok ang manok sa araw na ito ay 3 beses mo akong ikakaila. Paghahanda sa darating na pagsubok. Lucas chapter 22 verse 35, pagkatapos nito tinanong sila ni Jesus, nang suguin ko kayong walang dalang laglagyan ng pera, bag o sandalyas, kinulang ba kayo ng anuman? Hindi po, tugon nila. Verse 36, sinabi niya, subalit ngayon, kung kayo'y may bag o lalagyan ng pera, dalhin na ninyo ang sinumang walang tabak. Ipagbili ang kanyang balabal at bumili ng isang tabak. Verse 37, sinasabi ko sa inyo, dapat mangyari sa akin ang sinasabi ng kasulatan, ibinilang siya sa mga salarin sapagkat ang nasusulat tungkol sa akin ay natutupad na. Verse 38, sinabi ng mga alagad, Panginoon, hito po ang 2 tabak, sapat na iyan, tugon niya. Nanalangin si Jesus. Lucas chapter 22 verse 39, gaya ng kanyang kinagawian, umalis si Jesus at nagpunta sa bundok ng mga olibo kasama ang mga alagad. Verse 40, pagdating dooy, sinabi niya sa kanila, manalangin kayo upang hindi kayo madaig ng tukso. Verse 41, lumayo siya sa kanila mga 1 pukol ng bato ang layo at dooy lumuhod at nanalangin. Verse 42, sabi niya, Ama, kung maaari po ay ilayo mo sa akin ang kupang ito, ngunit huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Verse 43, nagpakita sa kanya ang isang anghel mula sa langit at pinalakas ang loob niya. Verse 44, dala ng matinding hinagpisi, nanalangin ng lalong taimtim at pumatak sa lupa ang kanyang pawis na parang malalaking patak ng dugo. Verse 45, pagkatapos manalangin siya tumayo at lumapit sa kanyang mga alagad. Naratna niyang natutulog ang mga ito dahil sa labis na kalungkutan. Verse 46, bakit kayo natutulog? Tanong niya, bumangon kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Ang pagdakip kay Jesus. Lucas chapter 22 verse 47, nagsalita pa si Jesus nang dumating ang maraming taong pinangungunahan ni Judas na kabilang sa 12. Nilapitan niya si Jesus upang halikan. Verse 48, subalit tinanong siya ni Jesus, Judas, ipagkakanulo mo ba ang anak ng tao sa pamamagitan ng isang halik? Verse 49, nang makita ng mga alagad
Ang mangyayari ay sinabi nila, Panginoon, gagamitin na ba namin ang aming tabak? Verse 50, kaagad tinaga ng isa sa kanila ang alipin ng pinakapunong pari at natagpas ang kanang tainga nito. Verse 51, sinabi ni Jesus, tama na iyan. Hinipo niya ang tainga ng alipin at ang sugat ay kaagad ring naghilom. Verse 52, pagkatapos sinabi ni Jesus sa mga punong pari, sa mga pinuno ng mga bantay sa templo at sa pinuno ng bayan na nagparoon upang dakpin siya, ako ba'y tulisan at naparito kayo may mga tabak at mga pamalo. Verse 53, araw-araw akong nagtuturo sa templo at naroon din kayo, ngunit hindi ninyo ako dinakip. Subalit ngayon ay panahon na ninyo at ng kapangyarihan ng kadiliman. Ikinaila ni Pedro si Jesus. Ito nakalagay dito guys, nakasulat siya sa Matthew, Marcos, at Juan. Tapos dito rin sa Lucas. So, 4 na libro ng Bible ang sinulatan ito. Yung ikinaila si Jesus ni Pedro. Kaya nga sabi ko sa inyo, pabalik-balik lang yung nakasulat. Okay, Lucas chapter 22 verse 54, dinakip nga nila si Jesus at dinala sa bahay ng pinakapunong pari ng mga Hudyo. Si Pedro na may sumunod sa kanila, ngunit malayo ang agwat. Verse 55, nagsiga sila sa gitna ng patio at naupo sa paligid ng apoy at si Pedro ay nakiumpok sa kanila. Verse 56, nang makita siya ng isang utosang babae, siya pinagmasdang mabuti. Pagkatapos ay sinabi ng babae, kasama rin ni Jesus ang taong ito. Verse 57, ngunit ikinaila iyon ni Pedro, aba, hindi ko nga iyan kilala. Verse 58, pagkaraan ng ilang sandali, mayroon uling nakapansin sa kanya at siya tinanong, hindi ba't kasamahan ka rin nila? Ngunit sumagot siya, nagkakamali kayo, Ginoo. Verse 59, pagkalipas ng may isang oras, giniit naman ng isa na sa naroon. Kasama nga ni Jesus ang taong ito sapagkat isa rin siyang taga Galilea. Verse 60, ngunit sumagot si Pedro, Ginoo, hindi ko nalalaman ang sinasabi ninyo. Nagsasalita pa siya nang biglang may tumilaok na manok. Verse 61, lumingon ang Panginoon at tumingin kay Pedro at naalala ni Pedro ang sinabi ng Panginoon, bago tumilaok ang manok sa araw na ito ay 3 beses mo akong ikakaila. Verse 62, lumabas si Pedro at umiyak ng buong pait. Kinutya at binubog si Jesus. Verse 63, samantala si Jesus ay kinukutya at binugbog ng mga nagbabantay sa kanya. Verse 64, siya ay piniringan nila at tinanong, hulaan mo nga kung sino ang sumuntok sa iyo. Verse 65, marami pang panlalait ang ginawa nila sa kanya sa harapan ng Sanhedrin. Sa harapan ng Sanhedrin, yan yung title ng guys. Babasahin natin. Lucas chapter 22 verse 66, kinaumagahan ay nagkatipon ang Sanhedrin. Mali pala ako ng basa. Sa harapan ng Sanhedrin pala. Okay. Lucas chapter 22 verse 66, kinaumagahan ay nagkatipon ang Sanhedrin na binubuo ng mga pinuno ng bayan, ang punong pari at mga tagapagturo ng kautusan. Iniharap sa kanila si Jesus at siya ay kanilang tinanong. Verse 67, sabihin mo sa amin kung ikaw nga ang Kristo. Sumagot si Jesus, sabihin ko man sa inyo ay hindi kayo maniniwala. Verse 68, kung tanongin ko naman kayo, hindi rin kayo sasagot. Verse 69, ngunit sinasabi ko sa inyo, mula ngayon, ang anak ng tao ay uupo sa kanang trono ng makapangyarihang Diyos. Verse 17, nais mo bang sabihing ikaw ang anak ng Diyos? Tanong ng lahat. Kayo na rin ang nagsasabi, tugon niya. Lucas chapter 22 verse 71, hindi na natin kailangan ng mga saksi, tayo na mismo ang nakarinig mula sa sarili niyang bibig, sabi nila. Bukas na itong chapter 23 guys. Bye everyone. God bless.